tama, ito ang bilin ni Pangulong Duterte. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Dahil anytime, kasi sabi mo, baka sabihin, imposible naman, wala naman siyang kaso, wala namang demanda sa kanya, wala namang warrant. Hoy, mga kababayan, sa gobyerno ni Marcos, walang himala. Ay, walang imposible. This is a grand plan from the very beginning to destroy the entire clan of Duterte. To make sure there would be no Duterte on 2028. Kasi yan ang hindrance sa kanila. Kilalang kilala po itong general. Ako, kilala ko ito nung kahit bata pa po ako noon, nadidinig ko na eh. Itong general na ito ang talagang alam mo na. Di ba? Ito ang parang tore ni Marcos. Usapan po natin kasi alam nyo mga kababayan, ito ay talagang trending ho sa buong mundo ho. Talagang kahit sa Japan, sa ibang mga lugar, talagang nasa balita po kasi first time po sa kasaysayan po ng ICC na may kinidnap po na presidente, dating presidente. Alam naman po natin na wala ho sa kanilang legal na batayan ang kanilang pagkuha kay Pangulong Duterte at pagdala sa The Hague. Bakit ho kanyo? Kasi nga ho, nakasulat po dun sa kanilang Article 59 na dapat po ay dinadala muna sa korte, binibigyan muna ng due process at higit sa lahat talagang dapat ho magkaroon muna ng pag-aayos o pag-uusig dito sa ating korte sa Pilipinas. Pero wala ho, dinukot na po siya ng mga animal. Alam mo na yung mga demonyo, di ba? Alam mo yung mga demonyo dyan, yung mga mukhang ulikba, dinukot na po siya. Wala na akong magawa dahil alam mo, sa totoo lang kung tatanungin ninyo, ay nako, ayoko talaga malubos maisip yung nangyari doon sa pagdukot kay Pangulong Duterte. Sabi nga ni VP Sara Duterte, this is plain kidnapping. Alam nyo kung bakit to? Ang masakit ho, ginamit ho yung mga kababaihang pulis. Nakakasakit po Alam nyo, may kwento nga dito May nabasa ako isang opinion. Sabi nga doon sa opinion na yun ayaw daw sumunod. Di umano nung mga pulis. Obserbahan nyo lahat Obserbahan nyo lahat ng videos. Ayaw sumunod nung mga pulis na hulihin si Pangulong Duterte. Pansinin ninyo. Pansinin nyo lahat ng video. Marami kayong makikita ang video dyan. I-observe ninyo yung reaction ng mga pulis. Lalong-lalo na yung mga kababaihan. Ayaw po nilang hulihin. Ayaw po nilang sumunod kay Torre. To the point nga na maririnig mo sila, Sir, para bagang nakikiusap na, Sir, wala kaming choice pero we have to do this dahil nga pag hindi naman namin sinunod ito, kami naman po ang lagot, Sir, parang ganon. Pero deep inside their hearts, hindi ho nila gusto yung inuutos sa kanila. Labago sa kanilang kalooban. Ramdam na ramdam ho natin yun. Makikita mo sa lahat ng video yan. Kaya nga yung isa doon, kahit ba sabihin ni Pajardo, sabihin niyang paulit-ulit na mainit lang yung pinapawisan. Yan po ay pinasinungalingan po mismo ng anak niya Pangulong Duterte. Pagka alam ko, talagang sinabi niya doon, paano yun? Malamig po doon, sobrang lamig daw po doon. Dahil nga naman, yun po, yung lugar na po yun, hindi po kulungan yun yung pinagdalhan kay Pangulong Duterte sa Villamor. Yun po ay parang function room na maliit na kung saan pagpupunta ang presidente ng Pilipinas doon dinadala. Ibig sabihin hindi po ito yung ordinaryong kwarto o ordinaryong function room. Hindi. Ito po ay talagang pinagdadalang para bagang opisina ng presidente ho yan. Kaya hindi po mainit yan. Malamig po daw dyan. Malakas ang aircon. Kahit pa puno ang tao, malakas po ang aircon. Kaya sabi nga imposible daw na ito po ay pawis. Ika nga. Hindi daw posible na pawis yun. Yun po talaga ay may mga naiyak. At kung mapapansin ninyo, ilang beses sinasabi ni Torre na huli na yan. Ano na yan? Walang sumusunod sa kanya. Observe nyo yung video. Walang sumusunod sa kanya. Huli na yan, ganyan. Kung hindi nyo na, ako ang hihila dyan.
Bakit mo sasabihin yun kung sumusunod sa iyo yung tao mo? Hindi ba ho, mga kababayan? Kung sumusunod sa kanya ang tao niya, bakit niya kasi sasabihin, hihilahin ko yan, hihilahin ko yan? Kasi nga po, hindi sumusunod sa kanya. It's irrelevant whether sinasabi niya yung kay Duterte o kaya sinasabi niya yung kay ES. It's irrelevant. Kasi ang palusot ni Torre doon, he was not pertaining to PRRD, pero ang sinasabi niya, kay ES yun kasi humaharang daw si ES. It doesn't matter. It doesn't matter. Ang point doon, bakit mo sinabi yun? Dahil one, mayabang ka, siraulo ka, talagang, ewan ko, wala kang galang, ika nga, bastos ka, ika nga. Pangalawa, ay, ayaw sumunod sa iyo ng mga tauhan mo. Kaya napipilitan ka na ikaw na gagawa. 'Di ba? Yun po ang kwento-kwento diyan, ha. Di umano talagang ayaw siyang sundin ng mga kapulisan. Kaya nga nung pinapanood ko 'yon, nadudurog po yung puso ko. You know why? Kasi ito yung kaisa-isang presidenteng nagbigay halaga sa mga pulis. Paulit-ulit niya sinasabi yan, 'di ba? Hanggang ngayon, yun pa ang kanya sinasabi. Akin 'to. Ako 'to. Kung may mangyari sa inyo, lahat ng masasabi nating killing of this addict and criminals, akin to. Hanggang kaduluduluhan, sasagutin niya ito. Nakakalungkot. Nakakalungkot pero that's true. That's the essence of this whole na mga pangyayari, mga issue na to, sinalo ni Pangulong Duterte hanggang dulo. Kaya kayong mga pulis, wala na kayong mahahanap na katulad ni Pangulong Duterte. Alam niyo yan. Ang dami kong kaibigang pulis eh. Panay ang message sa akin eh. Hindi. Mga ito talagang hindi lang sila makapagsalita pero di ba yung binasa ko pa ng isang araw talaga minumura na nila eh. Yung pinuno nila eh. Pero hindi lang sila makapalag. Di ba ho? Ayan ho ang katotohanan. At ito nga ho, mga kababayan, meron pong unang pagdinig o hearing dito sa ICC at nagpunta ho si Vice President Sara Duterte kasama po sila Roque at si Senator Robin at nakausap po ng personal ni VP Sara si Pangulong Duterte at meron po siyang habilin. May habilin po si Pangulong Duterte kay Vice President Sara Duterte. Panoorin po natin itong habilin, ha? Iisa-isahin natin, huwag kayong bibitaw mga kababayan dahil malupit po itong bilin ni Pangulong Duterte kay VP Sara. How was the visit po? Sandali. Siguro, VP will start by saying kung ano yung, paano siya, ano yung nangyari sa visit niya kay Presidente. Yes, Go. Oh, okay, sige. So, I visited former President Duterte. He is in the hospital wing of the detention center. And he is in good spirits. He is well taken. Alam mo, sa totoo lang, ano kayang reaksyon ng ni Marcos at saka ni Torre dito? Kasi hindi mukhang stress si VP Sara Duterte, di ba? Sa totoo lang, hindi ho mukhang stress si VP Sara Duterte. Cared of. Nag-comment lang siya na he really misses Filipino food. Yan lang. But very recently sa meal nila, meron ng rice. So that was a good development. And then Rice is life. Ano kaya mas mahal, yung rice dyan o rice is dito sa Pilipinas? Yeah? discussed about his legal team. And we discussed about the family. And we discussed about the country. Gano'n po katagal niya? Okay, questions now. Gano'n po katagal yung visit niyo kay President Duterte? The visit lasted for an hour. So it was from 4 p.m. to 5 p.m. VP, what was his reaction or ano po yung kinuwento niya tungkol dun sa nangyaring initial appearance kanina? Hindi namin na-discuss. Hindi namin na-discuss yung initial appearance niya kanina. Sorry. We did not discuss his initial appearance, and we only discussed
discussed the lawyers and the legal team and what we are going to do in the next 4 days. Yes. VP, were you surprised that the former president appeared via live stream? Were you expecting him to see him there at the chamber? I had no expectations. I did not know. I did not know he was appearing before a live stream. But I think it was the decision of the doctor. So inside the facility, all the decisions are made by the doctor. Vicky, what's the plan now? The next hearing is September 25. How will the family prepare for this? Grabe, no? Yung next hearing, September pa. Sana hindi nyo nakinuha dito. Mga gunggong pala kayo eh. Hindi, alam mo yun? Alam mo ba yung kaninang hearing? Para lang sa kaalaman na iba. Ano ba nangyari kanina sa hearing? Simple lang, parang sinabi lang niya, ako po si Rodrigo Roa Duterte, nakatira sa ganito, at pinanganak sa ganito, ito po yung aking birthday. Ako po yung inaakusahan, no? Tapos basa doon sa ako po yung yung accusation na bantakin mo. Sinasabi nung mga kulangot na mga pinklawan tsaka mga pulahan keso ilang libo-libo daw ang namatay. Yung akusasyon lang pala sa kanya less than 50. I'm not saying it's okay lang kung 50. Hindi na sinasabi ko. Sinasabi ko dito, yan ang fake news. Mantakin mo yung akusasyon sa kanya, libo-libong namatay sa war on drugs. Tapos, yun lang pala yung sa kanya, wala pang 50, anak ng tutsa, itong mga animal na to. Sana sinabi yung libo-libo rin. Hindi, yan kasi sinabi ng ICC, yung akusasyon sa kanya, less than 50. Pero pag magsalita yung mga tarantadong mga politiko natin, libo-libo ang pinatay ni Duterte. Isipin nyo to ha, paano nagka-idea yung ICC na 50 lang? Ibig sabihin, yung nagdemanda sa kanya, yung nagreklamo sa kanya, nagpresenta ng mga ebidensya at nagsabi na eto si Rodrigo Roa Duterte, ang aming dating presidente ay pumatay ng ganito. Sa media, libo-libo sinasabi. Abay, tarantado dito sa ICC, ilan lang, wala pang 50. Yan mo makikita na talagang budul-budul man ito si Di ba? Budul-budul man talaga eh. Okay. So, I have not discussed the arrangements with next of kin and relatives here. I will discuss it with them tonight, and I will relate to them also what the President said and what the President wanted them to know. And so yes, we haven't made arrangements yet, but I will not leave until a relative comes to make sure that there is a next of kin living here. Yes. VP, tungkol po sa usapan nyo ni dating Pangulo, may hiniling po ba sa inyo? Yan. Usapan nila. Yan na. Ayan. May usapan. Next time po yung mikropono, tanggalan nyo ng echo. Hindi ko kakanta si VP Sara Duterte. I-off nyo po yung echo. May echo yung mic eh. Diyan mo malalaman ang mga Pilipino ay mahilig sa karaoke. Maraming salamat po sa nagdala ng JBL yan eh. Yung mic niya pan JBL eh, yung Bluetooth na malaki siguro yan o maliit. Basta JBL yan eh. Pakitanggal naman po echo. PRRD, may hiniling po ba siya sa inyo? English. Is there someone... Yeah. Okay. Loko rin to si English daw, English. Paano kung hindi marunong mag-English? Sa bagay, nakatira naman sila dyan. Di ba? Marunong na sigurado yan. Yes. When we talked, he, as a request, he asked me to go home. So, he repeatedly said, do not leave the country. Nako, importante ang mga kababayan. Importante. Kahit po ako yan kagad ang unang naisip ko. Although, syempre, hindi mo matatanggal yung fact na anak si VP Sara Duterte. Ako sinabi ko to sa mga kasamahan ko pag mga nakakausap kong mga
basta sa community ng mga Duterte, lagi ko sinasabi sa kanila, hindi dapat umalis si VP Sara Duterte sa Pilipinas. Alam mo naman itong gobyerno to, pag napraning, alam mo yung mga praning, pag napraning ang gobyernong to, hindi, walang biro kasi, alam nyo, nung una, kukwentuhan ko lang kayo ng bahagya, para lang may konteksto kayong alam. Nung una, nung sinasabi na natin na iniisa-isa yung mga supporter ni Pangulong Duterte from Bantag, from Tebes, di ba? From dito kay Pastor Kibuloy, iniisa-isa na yan. Tapos sumunod si impeachment nito. Mga kababayan, marami sa atin na parang, di naman siguro, exaggerated naman kayo. Di ba? Yan lalong-lalo na nung marami pang hindi naniniwala nung panahon ng KOJC siege. Marami pa sa inyong hindi naniniwala na kaya ginanon si Pastor Kibuloy dahil sa meron siyang suporta. Alam niyo ho ba? Sabi ko nga sa inyo paulit-ulit ang rally ngayon ng PDP, malaking factor, malaki sa organization ay ang KOJC. Lahat ng nakikita ninyo, sound system, basta maayos yung event, basta formal announcement coming from KOJC. Ganyan. Yung nangyari sa Hong Kong, KOJC yan. Alam ng gobyernong ito na malupit ang magiging partisipasyon ng community ni Pastor Kibuloy. Kaya ginanyan siya. Marami sa inyo, totoo, aminado, umamin kayo mga Duterte supporter. Marami sa inyo na hesitant kayo kay Pastor Kibuloy nung una. Hindi ko kayo masisisi. Naging hesitant din ako before, pero nagsaliksik ako At saka nakausap natin, pinresinta nila yung kanila mga ebidensya. Pero alam nyo, marami sa atin na hanggang kaduluduluhan sa KOJC siege, hindi kayo naniniwala. Na kaya siya inakusahan at dinimanda ng kung ano-ano ay dahil sa malapit siya sa Pangulong Duterte. Eto na ho yun, no? Eto na yung nangyayari na to. Etong ginawa kay Pangulong Duterte. This is a grand plan from the very beginning to destroy the entire clan of Duterte. To make sure there would be no Duterte on 2028. Kasi yan ang hindrance sa kanila. Wala na yung pinklawan, wala, tayo na yan. Tinan mo yung mga senatorial nila, wala nang kwenta-kwenta So their grand plan is to destroy the Duterte. And we didn't believe it. Kaya nga itong nangyayari na ito, mga kababayan, nakakagulat yan. Hindi natin na-imagine that these things will happen. And I understand kung bakit pumunta si VP Sara Duterte. And I know deep inside her, she's hurt somehow. And there's a feeling of remorse and hurt maybe because dahil sa pagkampi niya kay Marcos, nakulong ang kanyang tatay. Let's accept that fact. Kasi tandaan ninyo, in every healing, it has to have an acceptance. That's the truth. That's the truth. Kaya I cannot blame VP Sara Duterte if personally pupunta siya sa The Hague to see her father. Talagang kung ikaw yun alam mo yun, talagang you would really see your father. Pero as I keep on saying sa mga friends ko, sabi ko, dapat hindi pumunta si VP Sara Duterte. Dahil baka magkaroon ng opportunity itong mga bangag na mapraning na naman. Sabi, huwag na nating pabalikin yan. Mahirap na pag nabangag na yun. Siyempre, alam naman natin, di ba? Pag sabog kung ano-ano naiisip. Ando na sila, huwag na natin silang pabalikin para wala na tayong kalaban. Di ba? Nakakatakot. Kaya tama, ito ang bilin ni Pangulong Duterte. Bumalik ka na. Dahil anytime
Kasi sabi mo, baka sabihin, imposible naman, wala naman siyang kaso, wala namang demanda sa kanya, wala namang warrant. Hoy, mga kababayan, sa gobyerno ni Marcos, walang himala. Ay, walang imposible. Puro himala ang nangyayari. That's the truth. Di ba? Sa gobyerno ni Marcos, batas? Sus! Asus! Hanggang nandyan si Torre at si Marbil. Ha? Alam mo ito may paalala lang ako sa iyo. Hindi ko na lang papangalanan para hindi naman kasi patay na po ito eh. Hindi ko na. Pero kayong mga umabot sa panahon ni Marcos Sr., meron din siyang isang general na ginagamit palagi para ano ang kanyang plano. Pag meron siyang gustong tatawagin niya itong general na ito. Kilala po itong general. Ako, kilala ko ito nung kahit bata pa po ako noon, nadidinig ko na Itong general na ito ang talagang alam mo na. Di ba? Ito ang parang Torre ni Marcos. Kaya Torre, ikaw, yung general na yun, wala na. Hanggang kaduluduluhan na disgrace siya sa Pilipinas. Naging naging tampulan ng hindi maganda ang kanyang sinapit. No matter how much ang na-earn mo sa earth, kung ang legacy na iniwan mo ay ganyan, kawawa ka pa rin. Kaya Torre, medyo matuto ka sa kasaysayan. Sabi nga nila, it is good to learn from our mistakes, pero it is better to learn from the mistakes of others. Di ba? Totoo yan. Kaya, eto na yung bilin ni Pangulong Duterte, kay BP Sara Duterte, umuwi na daw siya. Do not leave the Philippines. Yan. And so, do not leave the Philippines. Delegates kapag may napraning, baka hindi ka na pauwiin. At kanila na ang Pilipinas. Ibebenta na nila lahat ng meron sa Pilipinas. I told him na I understand that. And I do not want to be here as well. Unfortunately, I am the only one who has a Schengen visa. And I am the only one who is a lawyer. So, I told him that when... Yung Schengen visa ba sa China ba yan? Ay, iba pala. Iba yan. Joke lang. Alam ko po yan, Schengen visa. Nakapunta na po ako ng Europe. May Schengen visa po ako. Kaya, hindi, pero expired na. I-renew ko na lang. Kaya mga taga-Netherlands, magkikita tayo one of these days. Magkikita-kita tayo. Excited na ba kayong mga taga-Netherlands? Na makita ang Backstreet Boys ng SMNI? Easy. Mga nyo. Nagpe-prepare na ako ng dance number namin. We are able to meet with the legal team that I will immediately return home and yes, do my work. May defense team na po ba si PRRD, ma'am? Defense team, yes. We already have a lead counsel. And there will be meetings with... we had a meeting with him yesterday. And then we will have a meeting in person when he arrives this weekend. And how many are they again? Is it Nicholas Kaufman? Yeah. Okay. Yes, the president already appointed term. Yes, the president already appointed Nicholas Kaufman as his lawyer. Naku, mahirap yan. Naku, mali naman yan. Paano may pagtatanggol si Pangulong Duterte niyan kung ubo ng ubo? Kaufman. Huli mo na yan, Banat Bay. Gago! Paano magtatanggol? Kaufman, ubo ng ubo, mamang ubo ng ubo. Debiro lamang. Sorry para lang medyo maging magaan ang usapan, ha? Ma'am, let me just go back to what he said to you, telling you not to leave the Philippines. Yes. What was the specific concern about it? And if you can also address yung, kasi according to Malacanang, they gave you travel authority until April 30 in several countries. Ano po kaya yun, ma'am? Ano yung reason for the travel?
my travel. Yes. The moment that I felt that it was an extraordinary rendition, the moment that it was I felt that it was a kidnapping because they were holding him in 250, which is the air base of the Presidential Airlift Wing. I felt that he will not be able to leave that place, but he will be taken to wherever. At the time, we didn't know. So we were preparing for a list of countries where he may be taken. So, and at the time, I did not know how I will be able to enter that country. So we had to apply for travel authority for countries because I did not know how I would be able to. Baka gawin pang issue yan, maraming bansa na hiningan ng travel authority si ano. Kasi ang bawat opisyal ng gobyerno, kailangan humingi ng travel authority to specific place kung saan sila pupunta. Ngayon sinasabi dito, bakit marami daw yung bansa na yon? Kasi mga kababayan, pagdating sa Europa, marami hong entry point na bansa. Kasi hindi ho yan city, bansa po yan. So, na pinagsama-sama sa Europa. So, depende yan kung saan yung mas mabilis magbigay ng Schengen visa. May ganun kasi. Naalala ko yan nung yung motorrad, yung nagmotor kami ng BMW yun Tour yun, ikot yun. So, pinag-uusapan kung saan pinakamabilis makakuha ng Schengen visa. Doon kami papasok. Even if hindi kami doon magmumotor. Doon lang kami kukuha. Para at least mas mabilis na makakuha. Ganun ho yun. So sa kanya kay BP Sara Duterte, siguro kaya maraming kasi kailangan nilang mabilis na makakuha ng Schengen visa para makadalaw kagad siya kay Pangulong Duterte. So kaya maraming bansa ang inilagay doon na travel visa. Para lang malinaw kasi mamaya yung mga tangang tanso, alam mo naman yung mga tangang vlogger na tanso, puta, inutusan lang kasi bumili ng rugby. Nag-vlog na Travel. Okay. So, di siya necessarily pupuntahan, VP, or kumbaga i-complete yung travel up to April 30? With regard to the date, no. No Because naman. at the time, I did not know also how long was I gonna be, how long was I gonna be, wherever he is. So we applied for until April 30. But it doesn't mean that I will be here until April 30. Yeah. So I will be here until the legal team is doing their work already, and another relative is here to assist him. Did he explain his concerns why you shouldn't, leave the Philippines? He said that yes, I should immediately go back, just leave him here. But I said no, I cannot do that because no one will decide for him outside. So very limited people have access to him right now. So I told him that I just have to form that legal team. Then I can work remotely in the Philippines, talking to the legal team, and then. Yes, so I just need next of kin to come here, and everyone's applying for visa right now. Pero wala po siyang fears that it will be taken advantage of your absence? Well, he did not express fears about taking advantage. Some people or whoever taking advantage of my absence, but he repeatedly said that you must not leave the Philippines. You must go back to your country. You're not supposed to be here. And then I insisted that yes, I know what I have to do. And that siguro nag-away na sila ng mag-ama. Hindi kasi alam mo ganda ng kwentuhan. Nung sa Hong Kong, di ba kinikwento ni Pangulong Duterte? Pakinggan niyo yung speech ni Pangulong Duterte doon. Lagi silang nagtatalo nitong anak niya Kasi daw, hindi, speech pala ni VP Sara Duterte yon. Isa sa mga speech niya nga, yung pinipilit siya na it's either mag-abogado o mag-doktor. Ang turing daw sa kanya noon ni Pangulong Duterte ay hindi tao kung hindi mag-abogado o doktor.
Grabe, no? Hindi, pero because of that, actually, VP Sara Duterte was so thankful na ganun yung kanyang ama. Kasi, mantakin mo, ako, sa totoo lang, pasaway lang talaga ako eh. Kung sumunod sana ako eh, alam mo yon, may part sa akin ng pagsisisi na yan, kasi hindi ka sumunod. Kung may part na dapat nag-abogado ako eh. Kasi pasaway talaga ako noon nung bata ako. Sobrang pasaway ko noon. Rebelde ako noon. Ang plano kayo, imantakin mo. Ang pangarap ko noon maging NPA. Tsaka yung nakakita ang anak mo, anong gusto mo paglaki mo? NPA. Hindi kasi ako, I was also deceived that I thought itong mga komunista na ito, itong mga NPA na ito, ay sila po yung makabayan talaga. Yung pala sila yung makagago. Sila yung mga tarantado ng bayan, di ba? Yun ang di sana ako abogado sana ako, di attorney. Hindi na banat ba yan, attorney banat bay na yan, di ba? Sayang wala dahil tigas ng ulo mo I just need to set up something here in The Hague, and then I will immediately go back to the Philippines. VP, What was the disposition po and demeanor of the president when you saw him? And were you able to see po yung detention center, detention area for the former president? No, I was not allowed inside his detention area. We met in the visitors area, and the demeanor was, he looked well rested. I asked him that. I said, "You look well rested," and then he said that, "Well, I don't do anything here except sleep and watch TV because he has access to a TV." And then I asked him about the food because I know his preferences for food, and then he said, "Yes, well, that's my only complaint is that I really miss Filipino food." Specific food. Kuan man gud na sa Bisaya baka na Inununan. paksiw. Kanang Inununan. Paksiw lang. paksiw. bulang lang. Paksiw na isda. Ayan, inununan sa Bisaya. Unang-unan. Inununan, yeah. Inununan. Ano yun? VP, any comment po doon sa Pwede bang pakitype yung anong sinabi ni VP Sara Duterte? Hindi ko alam. Inununan? Ano? Unununan? Sorry, hindi ko po alam. Pero favorite ko rin kasi yan. Kaya kailangan nating malaman sa Bisaya yan. Di ba? Yung paksiw na isda. Di ba? Ano bang tawag sa Bisaya? Pakisabi, pakisulat yan, ha? plano ng mga otoridad na i-raid po yung tahanan ng mga Duterte sa Davao City. Ito ba ay makonsider nyo na part sa para pabaksakin ng mga Duterte family? Yes, I heard about that. The search warrant applied for all the houses, all our houses, all the members of the family. And I mentioned to my siblings that you don't have control over this anymore. So I just told them that just secure your valuables and then just allow them to do the search. And then we expect that there will be planted evidence inside the houses. So I told them that we'll just have to face that as well, because that is the template that they did with former Congressman Arnie Teves. It's exactly the same template. No, I told you, di ba? I told you so. Yung mga natin sinasabi kasi maraming nagsasabi niyan. Ba't nyo ba lagi nyo binabanggit si Teves? Kasi nga it's not the issue of the person. It's the issue, yung treatment ng gobyerno dun sa tao. Napaka-importanting maunawaan natin yan. Kasi iba dyan may mga humihirit pa Hindi ano yan sa amin, si Teves, hindi yon. Maintindihan ninyo yung treatment ng gobyerno, yung template na ginawa ng gobyerno kay Teves, sablay, maling-mali, abusado, ika nga, illegal. Ito na nga, binabanggit nga ni VP Sara Duterte dito,
na yan ang gagawing template sa kanila. I-raid, i-search, bibigyan ng search warrant. Yung search warrant hindi specific o di kaya kung specific man, hindi naman yun ang titignan. Diba? Kung ano rin yung ginawa sa KOJC, ganun din. May search warrant. Actually, hindi nga search warrant. Warrant of arrest pero ang ginawa nila, nag-search sila. Yung kay Congressman Arnie Tevez, ganun din. Ito nga sinasabi ni VP Sara Duterte na nagtanim. Diba, napaka-importanting maunawaan natin yan Kasi pag sinabi mong search warrant, dapat specific na nakasulat doon. Hindi, para lang hindi siya kaalaman natin. Pag sinabing search warrant, specific ano hinahanap. Hinahanap yung panty mo, ganun. Hinahanap yung brief mo, ganun. Sa cabinet na ganito, dapat specific yun. O kaya kung hindi man sa cabinet, basta specific yung, hindi yung sa cabinet, mali yung example sa cabinet. I mean, pag sinabing, yung relo, hinahanap kasi yung relo ang pinangsakal. Di ba? So, dapat specific. Ito nga yung sinasabi niya, antayin nyo na sabi nga niya kay Baste, wala na tayong magagawa dyan at siguradong magtatanim sila. I told them that it's pointless. It's pointless to fight. So just allow it to happen. It doesn't mean that that search is illegal. But then I told them that no one should be hurt. No one should resist. Just allow them to do whatever that is illegal. Ma'am, any comment po doon sa sinabi ni PCO Yusek Castro na walang kidnapping na nangyari sa lahat po ay may papeles tungkol po sa pag-aresto kay PRRD? Well, it was really kidnapping. You see the comments all around the world from experts. Yes. But if you talk to lawyers, they call it extraordinary rendition, but for a family member like me, that's kidnapping. That's forcibly taking my father to another country and illegally arresting him. So that's clearly kidnapping. Ma'am, mag-apply po ba si PRRD ng interim release? That is something that I cannot comment on because it's a legal strategy. So I would leave that to the lawyers if the lawyers would like to talk to the media. But I will not comment on legal strategy. I'll also add that because I told him a lot of people are crying. They are depressed, hurt, stressed about what happened and what is happening right now and what is happening in the country. And then he said, sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ang lahat. Yon! So I'm remembering this from kasi I cannot take notes, I cannot take a ball pen and pen this. So, sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ng lahat. There will be a day of reckoning for all. Yo! Palakpakan! Mahal na mahal po ang Duterte family ng mga OFW at mga Pilipino po sa bansang Pilipinas. Ngayon, grabe po yung emosyon ng mga Pilipino dahil mahal po nila si PRRD at kayo po. So may mensahe po ba kayo para sa lahat ng mga Pilipino? Yes. Unang-una, nagpapasalamat ako sa lahat ng ating mga kababayan. Mag-English pa po, sir? Yes. Okay. Kasi... Wait lang. Sandali. Okay. Sige. Kadyot lang, ha? Kadyot! Start with Kadyot! First off, I'd like to thank all our countrymen for your prayers and your profound support to the former presidents. We can feel your love, we can feel your anger, we can empathize with everyone's rage.
about what happened. And let us not be let us not forget the real issues in our country, and that is that is the poverty, that is corruption, that is the failure of the government to answer the demands from the people about accountability and transparency, and the failure of the government to address peace and security in our country. Yun. Okay, so Your flowers, why is it? because I wanted to give it time, airtime. I wanted to give the flowers airtime because I don't know who gave this, but the people who gave this made efforts to go to a flower shop and buy flowers. So I wanted to give it airtime just to say thank you to those who Grabe, very very humble talaga itong aling to, no? Grabe, kasi na-appreciate niya yung pagpunta ng mga kababayan natin sa flower shop para ibigyan sa kanya. Talagang hinawakan niya daw para bigyan daw ng airtime sa media na yung pagbigay ng flowers ng mga kababayan natin. Time to buy flowers. They know I love flowers, so Ay, yung pala, mahal pala ni BP Sara Duterte yung bulaklak. Dapat ang Banateros pag na-meet si BP Sara Duterte, bigyan ng bulaklak eh. Address that. Now, she will now address the Filipino community. Harap ka na dito. Okay, yan na po yun. Okay. Eto, pag-usapan ng natin na maigi ito kasi may sasabihin ako sa inyo matindi, mga kababayan. Malupit na malupit. Alam nyo, ito mga pangyayari na ito, sa totoo lang ay win-win ika nga. Ibig sabihin, bakit win-win? Huwag tayo mga dishearten. Kasi baka isipin nyo, ay naku, wala na si Pangulong Duterte. Alam nyo, sabi nga nila, pagsabog, tanga. Ano ba namang klaseng statement yan? Hindi totoo. Alam mo kasi, pag ikaw high, di ba? High on this earth, di ba? Tanga yung diskarte mo. Pag ikaw ay puno ng greed, tanga yung diskarte mo. Sigurado may mangyayaring hindi maganda. At ito na yung ginawa. Ang akala siguro ng gobyerno ni Romualdez at ni Marcos, matatalo nila ang mga Duterte kung tinanggal na nila sa Pilipinas ang mga Duterte. Nagkamali sila doon. This is a wrong move. You know why? Yung mga taong wala nang pakialam sa politika, nabubuhay na lang because of kailangan nilang mag-survive financially and for their family. Wala silang pakialam sa politika. But they are silent supporter of the Duterte. Some of them are neutral. They don't like Duterte, they don't like Marcos. They're just neutral. Wala, ano lang sila, wala. Pero dahil sa ginawa ni Marcos, etong pagtanggal kay Pangulong Duterte, nakita ng buong mundo, hindi lamang po nung mga mahilig sa politika, nakita ng buong mundo, buong mga Pilipino sa iba't ibang bansa, nakita nila kung papaano kaabusado ang ating gobyerno. Kung papaano nila tinarget etong si Pangulong Duterte. This is obvious. Sobrang obvious na. Nung una, nakakalarga pa nga sila eh. Imagine niyo to ha. Meron pa ako mga nakakausap na totoo ba yun? Ginastos ni BP Sara Duterte yung ganitong confidential funds? Totoo ba yun na ma-impeach daw si Sara Duterte kasi naging corrupt daw siya? May mga ganun pa tayo nakakausap. Hindi nila alam na lahat para matanggal si BP Sara Duterte bilang Vice President. Pero the same people who ask those questions is now they know na kaya nawala si Duterte sa Pilipinas, kaya binitbit sa ibang bansa. Alam nila na kasi yung presidente against kay Duterte. Kaya ngayon, yung mga nagsasabing,
yung confidential funds ni BP Sara Duterte. Hindi, alam na nila, kaya pala tinatanggal din si BP Sara Duterte bilang Vice President kasi against yung Presidente. Lalo nilang na-conclude na kaya pala nilalabanan at binabagsak ang mga Duterte dahil sa Presidente galit. You understand what I mean? Now, that is, naging, eye-opener sa bawat Pilipinong walang pakialam sa politika. Magtanong ka kahit saan. I'm telling you now, you ask questions. Ako, ginawa ko to eh. Talagang, kasi gusto ko malaman, anong impact nito sa mga ordinaryong Pilipino? Anong impact nito na sila ay nakita nila yung pag-aabuso ng kapulisan natin sa pagdakip kay Pangulong Duterte. Alam mo, grabe ang response nila. Duterte talaga. Lalaban sila. Magsasalita na sila. Hindi na tama to, mali to. Yan yung mga walang pakialam ha. Sa politika. Nabubuhay lang to survive. Pag may rally, sasama kami. Yun ang mga naririnig kong reaction eh. Sabihin nyo sinungaling ako. Kayo mismo magtanong. Huwag kayo magtatanong sa mga Duterte supporter ha. Ang tanungin nyo yung mga walang pakialam sa politika. Tanungin nyo sila. Sabi ko sa inyo siguro sa 10 tatanungin nyo, 8 dyan na magsasabing nakakaawa si Pangulong Duterte. Bakit naman nila ginanon? Sigurado yan. Baka nga 9%, 90% pa eh. Ganun mo talaga ang reaksyon. Talagang kawawa. Talagang, alam mo yun, alam mo yung iba, talagang every time na papanood nila, naiiyak sila eh. Lalo na yung kay Kitty. Diba? Ngayon, sinisiraan nila si Kitty na sabog daw. Hindi totoo. Sinisiraan nila si Kitty na nagda-drugs daw. Dahil sa anong sabi ko nga, tinanong ako kasi ng mga kakilala ko eh. Sabi, totoo ba yun, sir? Ganyan. Sabi ko, anong mga ebidensya nila? Yung picture, anak ng tutsang kalabaw. Sabog daw si Kitty dahil may mga picture si Kitty na gano'n na parang hindi nakaayos. Naturalmente, 24 oras na nakaayos yan? 24 oras na maganda mukha niyan, hindi ngarag? Pwede ba yun? At kung sa mukha magiging basihan ng pagiging drug addict, ay, naku po, patay tayo dyan. Kinonfirm ninyo yung hinala ng taong bayan sa ating presidente. Kayo na nag-confirm. Di ba? Kasi kung mukha lang ang magiging basihan ninyo ng addict, ako hindi ko nga inaano yan eh. Never ko nga inaano yung hindi, alam mo yun, hindi ko sinasabihan ng diretso yun kasi it's still to be proven, di ba? Parang sa akin eh, ayoko naman na magsalita ng gano'n na hindi ko naman kayang anuhan ng ebidensya. Pero kung sasabihin ninyo dahil sa mukha, kayo na nag-confirm, hindi ako. Kasi yun ang ano nila, yun ang bali nila kay Kitty. Yung itsura daw ni Kitty, may mga pictures na lumalabas na mukha daw siyang bangag. Meron pa nga lumalabas picture na gawa siya. Uy, ano ngayon? Hindi ito walang biro ito. Ayaw nyo ng gawa. Huwag na kayo manood ng telebisyon. Ilan na lang ang artistang hindi gawa. Gustong-gusto nyo yung mga K-drama, putya. Baka 90% niya, puro gawa Tapos lalaitin nyo ngayon. Baka nga pati jowa nyo, gawa Diba? You understand what I mean? Talagang sila. Sobrang destroyed to mga Duterte. Masyado nilang idiniin na yung puso ng tao nakuha tuloy ng mga Duterte. Lalo ngayon sa ginawa nila. Pangalawa, dahil sa ginawa nyong yan, kung dati ang nakikinig lang Pilipino, ngayon, pag nagsalita si Pangulong Duterte, patay kayo. Buong mundo ang makikinig. Paano kung hindi, ito imagine nyo to. Siyempre, tandaan niyo ang Pangulong Duterte, tahimik yan. Pero pag bumuka bibig niyan, naku, delicates kayo dyan. Paano kung sabihin niya biglang, the reason why I've been persecuted by my government, especially the president, because he is a drug user.
Lagi niya sinasabi yan, di ba? Paano ko sabihin niya ngayon yan dyan sa ICC? And all the camera ay nakatapat sa kanya. International. Iba yun. Iba yung nagsalita siya sa Pilipinas at sinasabihan niya si Marcos na bangag sa public, sa Filipino community o Filipino, kapwa Pilipino. Pag ang nagsabi niyan, si Pangulong Duterte sa ICC, mantakin yung epekto nun. Mantakin yung kahihiyan na maidudulot sa Pangulo ninyong si Marcos. Imagine niyo yun. Gusto niyo eradicate yung tao? Tapos, ganyan, idinala niyo dyan. Binigyan niyo siya ng audience. International audience. Kahihiyan. Kasi tandaan ninyo, huwag niyong kakalimutan to. ICC, human rights to. Yan ang kanilang quote-unquote pinaglalaban. Huwag niyong kalimutan, even if, kasi may mga chismis na lumalabas dyan, na kaibigan daw yung judge. Even if, kaibigan ng judge daw, di umano ha, hindi ko sinasabing confirm yan. Kasi may lumalabas na picture. Diba? Nakasama si FL. Diba? Kahit nasabihin natin whether kaibigan o hindi kaibigan, the main point, marami ho sila dyan na judge. This organization was created for human rights. Sino ho ba ang masasabi mong human rights violator na sa kasaysayan na talagang yan ang idiniin ng buong mundo? Tanungin ko kayo. Si Duterte ba? Hindi. Sino? Di ba? Kaya nga, nung pumasok na presidente ito nung komandidato ito si Marcos, laging sinasabi, the son of the late dictator, the son of the late dictator, the son of the late dictator, because sa perception ng buong mundo, itong si Marcos Sr. ang dictator. Ngayon, sabihin ni Pangulong Duterte, I'm here because they want to retain in power. Patay kayo mga kababayan. Maniwala kayo sa akin. Maniniwala ang international community. Why? Yun ang record ng mga Marcos eh. They eradicate their enemies, kaya tumagal si Marcos ng how many years as a president. Tapos, eto, sasabihin niya, bilang Pangulo ng, dating Pangulo ng Pilipinas, na yung anak niya ay contender bilang next president. I'm here. My daughter has been persecuted, impeached, and me, because Marcos wants to stay in power. Patay kayo. Maniwala kayo sa akin. Gagano ng mundo. Kaya nga maling-mali ang diskarte nitong mga, ewan ko kung sinong bumulong dito kay Marcos eh. Sablay eh. Ito isipin nyo ito na mabuti. Pag may aso, maglalakad kayo sa harapan ng aso kapitbahay nyo may aso. Paano kayo dapat maglakad? Babatuhin nyo yung aso? Hindi, di ba? O sisigawan mo yung aso? Huy, lumayo ka! Siguradong mas tatakulan ka ng aso, mas kakagating ka ng aso. Di ba? Pag tahimik lang, naglalakad sa gilid, hindi umiimik, matapang, parang hindi pinapansin. Di ba? Pag yung mga aso ganun, parang wag mo lang pansinin, parang hindi siya nag-i-exist. Hindi ka naman gagalawin yan. Tama, mali. Sana kung gano'n ang ginawang treatment ni Marcos kay Duterte, na hindi niya pinansin, tinabi lang niya, wala, go lang ako, dire-diretso lang ako. O sige, maingay kayo dyan. Oo. Wala. Pero itong ginawa nila, disaster to sa kanila. Disaster to. That's the second one. The third one. Okay? The third one. What if, and I hope I'm wrong, and I hope it will not happen, what if, because of health issue, something happened to PRRD in The Hague? Okay. Ano sa tingin ninyo mangyayari? If PRRD dies in The Hague, etong nakikita ninyong rally ngayon, wala to. Maniwala kayo sa akin, yung nakikita nyo sa social media na mga videos
ni Pangulong Duterte, lalong kakalat yan. Yan ang wag na wag niyong kakalimutan. Pag ang tao may nangyari, mas lalong kakalat yan. Nasa Biblia po yan. Diba? Nakalimutan ko na kung anong versikulo nun. Napakaganda nun. Unless yan. Sandali. Yan. Ito, ganda nito. John 12 verse 24. Ganda ng prinsipyo na ito. Sabi ko sa inyo, mali talaga eh. Ano sabi dito? Very truly, I tell you, si Jesus Christ po nagsabi, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies. Diba? Yung seed daw. It remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Anong prinsipyo ito? Pwede natin i-relate po ito sa mga pinaglalaban sa bayan. Tandaan ninyo, mas lalong tumitindi ang laban pag may namatay. I'm not wishing, and I hope it will not, and I pray for the health of our President, Rodrigo Roa Duterte. But I tell you, if something happened to PRRD, you created your worst nightmare. Sigurado ako. There would be a transformation in our country. Kasi ano yan eh, nasusulat ika nga eh. Nasusulat po yan. Pag may mangyari, sigurado po yan, magkakaroon ng mas madaming bunga. Yun po yun. If, di ba? Kaya nga, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Kaya nga, win-win eh. I mean, talong-talo, etong si ginawa ni Marcos at ni Torre at ni Romualdez sa pag-alis kay Pangulong Duterte sa Pilipinas. Mali. Akala nila siguro mananalo ang kandidato nila pag tinanggal nila si PRRD. Eh ngayon nga, mas tumitindi yung straight PDP. Mas tumitindi ngayon. Di ba? Kasi nga ho, inapi nyo eh. Ginago ninyo eh. Binastos ninyo. Kaya alam mo, ako magpapasalamat ako sa iyo, Torre, palakpakan ka. Dahil sa kabastusan mo, namulat ang mata ng bawat Pilipino. Kaya lang, nakakalungkot, dinamay mo yung ibang mga pulis. Na hindi tuloy sila makaimik ngayon. Ang treatment tuloy ng mga Pilipino sa mga pulis, abusado. Hindi tuloy sila makareact ngayon. Bakit? Pag nag-post sila, pinapatawag ninyo eh. Tapos, tatakutin nyo pa. Pakukulong ko kayo. Diba? Pakukulong ko kayo. Oh. Pag ganun pa, ay nako, hindi ano yan. Akala ninyo, the more na sinasakal ninyo ang ibon, ika nga, mas lalong papalagyan. Huwag nyong takutin. Tinatakot ninyo eh. Akala ninyo lang matatakot nila eh. Di ba? Tinubukan nilang takutin ng vloggers. Ano nangyari? Nga kayo. Dinimanda pa kayo sa Supreme Court. Oh. Akala nyo ba madali yon? Yung madimanda ka sa Supreme Court? Ako pa, maniwala kayo sa akin. Hindi biro yan. Kasi we're talking about freedom of the press dito. Ha? And, alam mo yun, bilang Pilipino, karapatan ng bawat isa yan.